Okay, magandang hapon. So, nag-umpisa na ang pagbukas ng House of Representatives o sa Kongreso para talakayin ang pagboto kung i-impeach ba si VP Sara. Kasi matandaan natin na sa Justice Committee, bumuto na sila na may ground for may sufficient ground, not sufficient ground, may sufficient ano yun, of sufficient in probable cause. Okay, so napagdesisyonan na yun sa Committee on Justice. Ngayon, buong Kongreso na ang magbubuto kung dapat ba ito ay ipapadala sa Senado or pagka at least 106 congressmen ang bubuto, ipapadala na itong impeachment complaint sa Senado. So about to start na, sa ngayon nag-ano pa lang sila, nag-ano pa. So nag-ano pa sa yung mga articles na pinag-usapan, yung mga bills na pinag-usapan. So maya-maya pa siguro. At exciting yun, paano sasabihin ni chairman ng Committee on Justice, siya yung babasahin niya or parang endorsement speech niya doon sa plenaryo. Okay? So, exciting. Sana'y yung mga gustong malaman kung sino-sino yung mga bubuto na i-impeach si VP Sara, so makikita nyo mamaya, ano. So sa 318 lahat ng congressmen and congresswoman, ang roll call kanina ay 255 lang ang umattend. So merong absent na 55. So sa 300 you have 45 plus 18, 45 plus 18, 63. Si 63 yung hindi umattend, no? So automatic na yun na yung mga wala, understood na yun na doon yun sa hindi. So sa mga no yun, no? Okay, so exciting sa nakikita natin umattend yun, tatlong Duterte pala ang nasa Kongreso, no? So siyempre si Pulong at may dalawa, so ay mga pamangkin niya siguro yun, no? Okay, so yun lang, panoorin na natin. So ngayon ay anong oras na? 3:26 May 11, 2026. So ongoing pa yung ano nila, hindi pa nag-start yung tungkol sa impeachment. So yung okay, so sana ay panoorin ninyo. Pero sa ngayon si VP Sara ay wala dito, no? Nasa dahig, no? Okay, so yan lang. Paparinig ko lang sa inyo yung inquiry, no? So si Congressman Ongab nag-inquire o nagtatanong kung allowed ba ang mga interpellation sa Committee on Justice. So sinagot ito ngayon ni before any motion for their approval is entered. This inquiry I raise, Mr. Speaker, is because members of this chamber who do not sit as members in the Justice Committee and who therefore have no opportunity to propound questions, examine witnesses, or test the evidence during the committee proceedings must be afforded a meaningful opportunity to do so now on the floor of this plenary, because we are called upon to cast a vote of such grave constitutional consequence. Second, if interpellation shall be allowed, may the chair clarify the pattern
the manner and the time allocation that shall govern it, consistent with the rules of procedure of the House and the rules governing the conduct of plenary sessions. Specifically, who among the members of the committee shall be designated to defend and respond to the interpellation on the report, the resolution, and the articles? Will interpellation be conducted on each instrument separately? The report, the resolution,